Diyan sa Rojas City kahapon, may nangyari po diyan na vaccination activity diyan sa Robinson's Place sa may Kilometer 1, no? Diyan sa Rojas City. Kasi alam ko yan, taga Rojas City ako eh. So yan po ang larawan. Mula po ito, in-acknowledge mo na itong mga larawan ito ay galing po ito sa Facebook page ni Mayor Ronnie Tinsay Dadibas. Mayor, pahiram ng mga larawan na ito para maipakita natin sa buong Pilipinas kung anong ginawa niyo dyan. So kahapon, bigla po na napatawag si Mayor Dadibas kasama si Congressman Emmanuel Tawi Billones, si Board Member Reyes, no? Ano nga po first name ni Reyes? At mga kandidato ng Liberal Party. Nagpangbakuna sila dyan dahil nakatanggap pala ang Rojas City LGU ng 2,000 na doses ng AstraZeneca. As isang container van, 2,000 lang pala. Naku, isang bag lang yata yun. 2,000 na doses. Sa laki-laki, sa daming tao sa Rojas City, 2,000 lang ang nabigay ni Mar Rojas. But anyway, palakpakan natin si Mar Rojas kasi yan po ang naging layunin ni Mayor Dadibas na talagang pinasikat nila, ipinagyabang nila sa taga Rojas City. Kita nyo, hindi tayo tinatalikuran ng ating minamahal na Mar Rojas. Talagang inaasikaso niya na tayong lahat makakapagbakuna with the 2,000 talaga 2,000 na bakuna na ibinigay niya. Palakpakan, Senator Mar Rojas. At ginawa po ito na parang rally. Kasi wala po tayo sa buong Pilipinas, wala po tayong mahahanap na bakunahan kung saan yung mga tumatakbo sa May 9, 2022 elections ay nag-i-speech, nagsasalita. Wala po, hindi, ewan ko sa ibang lugar, no? Pero sa pagkaalam ko, ay hindi po yan nangyayari kasi bakunahan, bakuna nga vaccination It is a Department of Health activity or kung sa LGU man, yung ating mga otoridad sa kalusugan, no? Health, no? Yan po, no? So yan, no? Galing yan kay Mar Rojas. So, yan, naku, talagang pinasalamatan nila. Mar Rojas, we love you! Maraming salamat, Mar Rojas, dahil hindi mo pinabayaan ang iyong mga constituents dito, ang iyong mga kapitbahay dito sa Rojas City na hindi ka naman nakatira doon. May bahay ka nga doon pero siguro sa isang taon, 3 araw lang na nandun ka at hindi naman talaga nakatira ka doon. Kundi nagbabakasyon lang. Tignan nyo ito na ginagawang politika. Ginagawa ng grupo ni Mar Rojas, ni Mayor Ronnie Dadibas, ni Congressman Tawi Billones na political rally. Parang tatakbo si Mar Rojas bilang Pangulo ng Pilipinas muli at ito ngayon ang kanyang banner program na pagbabakuna, pagbibigay ng sapat na bakuna para sa taong bayan. Paano magiging sapat yung 2,000 na doses? Nakakahiya. Nakakahiya at nako, baluktot, Mayor Dadibas. Dahil po, sa kabila po ng inyong pamumulitika, yan, no? Yan po, si Thea Faith Reyes, yung nasa right-hand side, no? Yan po ang secretary dati ni Secretary Mar Rojas. Si board member ngayon, Thea Faith Reyes. Yang nasa tabi niya po, sa kanan niya, yan po si Mayor Ronnie Dadibas. At yung pong naka dark blue, no, na dito po siya, yan po si Congressman Tawi Billones. Tignan nyo naman, your COVID shot, Mar Rojas. Hindi ka ba nahihiya dito, Mar Rojas? Na huling-huli ka na, ngayon ka palang pumapasok, napatapos na nga. Dahil humuhupa na
konting-konti na lang ngayon ang COVID-19. At dito ngayon nagyayabang ka pa na nagbibigay ka ng 2,000 na baksin. Ha? Hindi ka ba nahiya doon? 2,000? Ilang tao lang ba? Isang dose? Apat ba ang nababukunahan? Ay yung first shot lang yan. Mar Rojas. Yan. O sige, bigyan natin si Mar ng pangulakpakan. Palakpakan kay Mar Rojas dahil talagang inaatupag niya ang pangangailangan ng mga taga Rojas City pagdating po sa COVID-19. Palakpakan! Oh. Pasalamatan mo si Mayor Ronnie De Dibas. Bigyan mo naman ng pagpupuri si Mayor Ronnie De Dibas. Oh. Yan. Nag-speech si Mayor Ronnie De Dibas. Kinakailangan ba magsalita ka doon, Mayor Ronnie De Dibas, sa pagbabakuna, pagtuturo? Ano bang sasabihin mo doon? Ay siyempre sinabi mo, pasalamatan natin ang ating minamahal na Mar Rojas dahil kung hindi sa kanya, maring mauubusan tayo ng bakuna. Maring marami sa atin ang ma-expose sa COVID-19 dahil nga hindi sila nababakunahan. Ganun ba? Yan, Congressman Tawi Billones, ginawang rally. Nakita nyo sa likod? Nandiyan yung mga kandidato ng Liberal Party. Ito yung mga sumisikap ngayon na ibalik ang control, ang kapangyarihan sa Liberal Party, lalo na po sa pagka-gobernador ng lalawigan ng Capiz. Kasi napahiya nga dyan si Mar Rojas. No? Tinalo ang kandidato niya, si dating governor, dating city mayor, dating congressman Antonio Del Rosario. Yan, no? So ginawang rally kahapon. Marami ang nagpupuna dito, no? Na lahat na kandidato salita. Bakit magsasalita ang mga kandidato sa isang activity na katulad ito? Makikita niyo sa likod, no? Makikita donation to the people of Rojas City and Capiz. Yan. Jerry Rojas Foundation and Secretary, makikita niyo sa likod, di ba? Yan, no? Sa likod. Donation, as if napakalaking donation. As if na kung wala ito, ay kawawa ang taga Rojas City and Capiz, which is not true. Yan po, yan. Si board member Thea Faith Reyes. Board member na po yan. Dati po, secretary yan ni Mar Rojas. Tignan nyo, ano bang sinasabi niya? Ang sinasabi na walang kinalaman ito sa COVID-19. Ang kanilang sinasabi ay pasalamatan natin na meron tayong Mar Rojas na nagmamahal sa atin. Kaya kilalanin natin siya, palakpakan natin siya. Yun po ang paulit-ulit nila na sinabi diyan kahapon. Yan, napagturok na. Aroy, sabi niya, aragoy. Mar Rojas pala yan, masakit. So, bakit ko po, maliban po sa pinopolitika, ang pagbabakuna po kahapon dyan. Kasi nakatanggap po tayo ng mga dokumentong ito na nagpapakita na hindi nga po kinakailangan ng donasyon ng 2,000 na doses ng bakuna. AstraZeneca man, Sinovac man, Moderna man, Pfizer man, hindi kailangan. Dahil meron pong naka-imbak na dyan, sapat na sapat, at hindi nga po nagagamit, parang pinapapabayaan lang ni Mayor Ronnie De Dibas. Na ito po ay nasa cold storage, nakatago, naka-imbak po dyan sa mga cold storage facilities ng lalawigan po ng Capiz. Yan po, nakikita na dito po, remaining doses store at the PHO cold room and freezer. So makikita nyo po dito, yan na circle po sa puti, no? Yung mga natitira po na doses ng bakuna, nandyan po sa Provincial Health Office na naka-imbak doon. At siyempre alam natin na hindi po ito dapat tumagal. Kasi nga may expiration ito. Kailangan kaagad-agad, as soon as possible, ay mailabas na ito at maiturok na ito para po na mapapalitan ito ng bagong batch na matagal pa po ang expiration. So makita po natin dito na
remaining doses stored at PHO cold room. For Rojas City po ito, Rojas City. So, Sinovac, first dose, 4,800 doses. Pfizer, 3,300 doses. Tapos may Moderna na 1,440. All in all, yung mga natitira pa po na para sa first dose, para po sa Rojas City, ay 9,540 doses na naghihintay po dyan po sa imbakan ng Provincial Health Office. Meron silang malaking freezer dyan na punong-puno rin po, siksikan dyan ang mga bakuna yan, mga pangturok na yan, dahil kailangan din po na maluwagan yan. Kailangan ilabas yan, maiturok na, para po na may makakapasok na mga bago. So may 9,540 na para pa sa first dose. Tignan nyo. Hindi ito ginagamit ni Mayor Ronnie Ladribas dahil siguro sa isip niya, magaling kay Duterte ito. Bakit ko gagamitin ito? Baka mahawaan ng mga taga Roa City. Baka sa bakuna yan, may pangalan na Duterte yan. At magalit si Mar Rojas sa amin. Kaya ito, mas inuna nila ang 2,000 doses ni Mar Rojas. Ano ba po? Meron pa po naka-imbak dyan, naka-reserve dyan, nakatago dyan, na second dose, 19,468 doses. Tingnan nyo, ang dami-dami. Na sa kabuuan po, para sa Rojas City, nag-aabang po, nakahintay po, nandyan lang po, natutulog lang sa loob po ng freezer. Kabuuan na 29,008 doses ng bakuna na hindi po pinapansin ni Mayor Ronnie Ladribas dahil parang takot siya na magamit ito ang galing sa national government at mapaggalitan ni Mar Rojas. Kaya minabuti niya, inuna niya. Sabi niya, Mar, bigyan mo kami ng 2,000 dito para lang maipakita kami na meron kang ambag dito sa pakipaglaban sa COVID-19. 29,000 29,008 all in all na doses ng bakuna dyan sa Provincial Health Office storage facilities. Okay. So, makikita po dito sa chart na ito kung ano po ba kabilis ang pagtuturok dyan. Ito po yung mga bayan, no? At nasa ibaba po, nasa dulo po ang Rojas City. So, ito po ang target, no? Bago po makarating ng December 15, 2021. Na kung mayroon silang vaccination dyan, 5 days a week, kailangan po na makaturok sila ng 3,006, no? Na doses na araw-araw. Meron dapat silang itinuturukan na 3,006, 3,006 na natuturukan araw-araw yun. Kung 5 araw sa bawat linggo, yun po ang dapat habulin. At kung 3 beses lang po sa isang linggo, yung vaccination nila, 4,359 po araw-araw ang kinakailangan nila maturukan. So, bakit ang nangyayari po dyan sa Roa City ay ito lang po, 647 lang po araw-araw ang natuturukan dyan sa Roa City. Napakabagal. Parang namamasyal sa Luneta si Mayor Ronnie Ladribas. Hindi siya nagmamadali katulad po ng ibang mga mayor sa iba't ibang bahagi ng bansa katulad sa Metro Manila. Nag-uunahan, di ba? Nagkakarera yung mga mayor, tayong mauna doon. Makarating tayo doon sa population protection, ano tawag? Immunity, population immunity. Pero iba po sa Roa City. Tignan niyo po, actual average daily jobs, 647 lang po. Yun po talaga ang nangyayari. So, ang balance po na hindi pa po na-deliver at hindi pa po napapalabas, galing po dyan sa storage ng Provincial Health Office, ay sa Roa City po, 2,329
araw-araw. Ha? Araw-araw po dapat may ipinapalabas na 2,359 kung 5 beses sa isang linggo ang pagtuturok dyan sa Rojas City. Kung 3 times a week po, 3,712 doses po sa bawat araw na ipinapalabas po sa Rojas, sa Capiz Provincial Health Office, no, para ibigay po ito sa Rojas City LGU. Now, may balita, no? May balita po na may binabalak ngayon o naglaan ng 45 million pesos si Mayor Ronnie Ladibas para pambili daw ng bakuna. Ay nakakapagtaka po. Marami po dyan ngayon sa Rojas City ang nagtataka. Bakit nangangailangan si Mayor Ronnie Ladibas na magpalabas ng 45 million pesos para sa karagdagang bakuna na meron pa po dyan natitira po at hindi po nagagamit. At meron pang parating kung mauubos na po yan. Meron pa pong karagdagan na supplyan ng bakuna para sa pangangailangan ng Rojas City. Kaya bakit para sa ano ito, Mayor Ronnie Ladibas, ang 45 million? At kahit na makabili nga ang Rojas City ng 45 million pesos, no? Pesos, ewan ko kung magkano, ilang doses yan ang aabutan ng 45 million. At sa panahon po na ito, hindi po mabilis na po ang pagdating dito ngayon sa Pilipinas ng mga karagdagang bakuna na hindi na po kailangan na mga LGU ang maglaan pa ng karagdagang pera para sa kanilang pangangailangan. Simple. 45 million palagay natin 500 doses ng bakuna o 100,000 doses ng bakuna. Sino ang tuturukan mo dyan, Mayor Ronnie Ladibas? Kasi marami na rin ang naturukan dyan. At meron nga, sa pinakita natin, meron nga naka-imbak dyan, no? That are in storage dyan, na marami ba, ilang libo yan ang maaring maturukan dyan sa Rojas City. Pero hindi mo minamadali. Parang namamasyal ka nga sa Luneta. Ano ba, kinakailangan mo talaga humawak ng 45 million? Number 2, dapat sagutin mo, ilang doses yan ang maibibili ng 45 million. Number 2, sakaling makabili ka nga ng bakuna sa halagang 45 million pesos. Saan mo i-store yan? Saan mo ilalagay? Dahil wala kayong cold storage facility. Mabuti pa yung maliit na bayan dyan ng Tapas, Capiz. Meron silang yung tinatawag na ultra low temperature. Ultra low temperature storage facility na ito po yung talagang pinakamaganda po na doon po itatago itong mga Pfizer. Kasi yung Pfizer po, kailangan very, very low temperature po yan. Malamig na malamig po yan. So, dyan po sa buong lalawigan ng Capiz, isang maliit lang na bayan ang meron ng ultra low temperature storage freezer. Tapas, Capiz, maliit na bayan. Dyan po sa may Central Panay. Rojas City, wala. Wala pong sariling storage facility ang Rojas City dahil ito nga po yung natitira dyan ay nasa storage facility ng Provincial Health Office. Kaya pakisagot ito, Mayor Ronnie Ladibas. Kasi parang nasanay ka na dyan na ang pera ng Rojas City ginagamit mo para sa politika. Yung bigas na ibinili nyo dyan galing sa pera ng Rojas City LGU. Pera ng taong bayan, binili nyo ng bigas, tapos ibinamigay nyo ang bigas, may rally kayo. Hindi ka ba nahihiya nun? Ginagamit mo ang pera ng taong bayan para sa inyong pansariling agenda, sa inyong pansariling politika. Tapos ngayon, bakuna na naman. Napakarami pong mali. I am sorry to say, sa aking mga kasimanwadara sa Rojas City, tahimik lang kayo. Hinahayaan nyo lang itong mga kabalustugan ni Mayor Ronnie Ladibas.
Hindi kayo nagrereklamo? Meron nagrereklamo, ilan lang. Tapos kapag hindi maganda ang kinalalabasan ito, reklamo naman kayo ng reklamo. Marami pa sa inyo galit sa akin dahil bakit ko daw pinapakialaman dyan ang Roa City. Bakit hindi ako makialam? Yan po ako lumaki. Mahal ko pa rin po ang Roa City. Kahit na Ilonggo na po ako ngayon. Elongated na po. Roa Kapis noon paghihapon. Hay, gihapon ako. Hay! Pero kayo, mga ano ba kayo? The reason why Roa City is so backwards, if you look at the entire island of Panay, in terms of natural resources, ang Capiz po ang pinakamayaman. Marami pong mga palayan, marami pong mga sugar fields, marami pong mga punong, no, yung mga palaistaan, no, inland, yung mga fish pond, no. Yung kadagatan po yan, mayaman po sa isda yan. Capiz is very rich. Pero bakit hindi nyo ba nakikita? Nasa 4 na lalawigan in the island of Panay, naunahan na tayo ng Aklan. Mas maunlad gayon ang province ng Aklan. Dati ang Aklan parang baryo lang yan ng Capiz, ang lalawigan ng Aklan. And in fact, Aklan used to be a part of the province of Capiz. Dati tayo ang mayabang dyan sa Capiz. Na tayo ay napakarami ang natural resources. Napakayaman ang ating lalawigan. Pero ngayon, naiiwanan tayo. We are so poor. At marami pa ang nabibiktima ng mga scammer dahil pinapayagan ng katulad ni Mayor Ronald Rivas ang isang Don Cioto na makapagnakaw ng bilyon-bilyong piso dyan na wala siyang ginagawa, na hindi niya ito ipinatigil, hindi niya ito ipinaaresto, hindi niya ito ipinasara ang negosyo ni Don Cioto. Nalulungkot ako dahil hindi po tayo nakakaalis. Mga taga-Capiz po ay hanggang ngayon bihag pa rin. Bihag pa rin kayo dyan. Sa kultura na sumasang-ayon lang, conformity, na kung anong sasabihin ng mga nasa pwesto, yun na lang ang gagawin. Wala sa inyo walang matapang sa inyo na nagsasalita. Meron ako nababasa dyan, pero kukonti po dahil sa takot. Takot po kayo sa mga katulad po na nananakot doon sa may bahay namin na kapag umuwi daw ako, ipapapatay ako. Tignan yung mga kalukuhan ng mga taong ito. Ipapapatay daw ako pag umuwi ako dyan. Matagal na akong nakakarinig ng gano'n. Mga drug lord sa Iloilo. Tapos ngayon, akala nyo na ganito na ako katanda? Matatakot pa ako sa ganoong mga threats na ipapapatay ninyo ako kapag umuwi ako dyan. Hindi nga ako natakot doon sa mga drug lord. Sa inyo pa? Hindi. I cannot agree. And I will not keep quiet about it. Na kahit po na nag-iisa lang ako at tumutulong po sa ilan dyan na mailabas ito, ay, hindi po natin alam baka balang araw. Bago ito makarating tayo sa May 9, 2022 elections, baka magising din kayo. Nakakatuwa po na may isang Nonoy Evan Esteban Contreras, isang David na natalo na ang manok ni Mar Rojas, si dating Governor Tony De Rosario. Nakakatuwa. Pero nakita natin na wala rin siya halos magawa dahil nag-iisa siya. Ang kanyang provincial board ay kontrolado ni Mar Rojas. Gusto ko pa nga siyang kasuhan sa ombudsman ng mga kasapi ng provincial board. And nobody is complaining. Wala po sa inyo ang matapang na i-confront ang provincial board na yan. Hoy, hindi yan para sa province of Capiz ang ginagawa niyo. Ang inyong ginagawa ay para sa inyong pamulitika na gusto nyo maagaw muli ang pagka-gobernador
ng probinsya ng Capiz. Kaya po ito pong ginawa niyo diyan kahapon. Ginawa yung politika ang pagbabakuna. Pinagyayabang nyo na may ibinigay dyan si Marcos na 2,000 gig habang may 29,000 doses na nag-aantay doon na kunin lang. Sabihin lang ni Mayor de Dimas, nakahanda na kami. Pagbibilisan namin ito. We will step up our vaccination activities para na marami ang mabibigyan ng protection. But that seems to be the last priority of Mayor Ronnie de Dimas. Kaya sa inyo yan. Pero at least alam po ngayon ng buong Pilipinas kung ano nangyayari dyan. Alam na po siguro, baka makarating niya ito kay Pangulong Duterte, na ganito ang ginagawa dyan ni Mar Rojas sa probinsya ng Capiz at Rojas City. Mabuti yan at mabigyan ng pansin ng Malacanang ang mga nangyayari dyan. Lalo na yung kaso ko laban dito kay Mayor Ronnie de Dimas. Mayor, baka daw sa Enero, baka mag-umpisa na yung trial natin dyan sa Rojas City. Kaya bigyan po natin ang mga kasimano natin dyan ng blow-by-blow account na isang hindi abogado na journalist kalaban ang mayor na abogado, pero baka may tulong ka dito. Mayor Ronnie de Dimas.